welcome to my channel and welcome to Monaco. So for today's video is andito po tayo sa ating question and answer vlog again. So nagbabalik question and answer vlog, Q&A na naman po tayo. So naka-pajama na ako kaya inano ko na yung focus na lang muna natin yan. And dito tayo sa nag-comment siya sa akin sa aking video, sa aking vlog na paano mag-apply direct sa Singapore, direct hire sa Singapore. So shout out kay Elaine sa FMSXV. So yan. So ang kanyang sagot, ang kanyang tanong is, ma'am, may employer na po ako kakilala. May employer na po akong kakilala lang po namin. Ano po ba ang step by step pag direct hired? Kamusta po sa immigration? Hehehe. Ayan, shout out sa iyo, Elaine. Salamat sa iyong pag-comment, pagbisita sa aking YouTube channel. Nagkataon siguro na i-search mo yung aking video sa Singapore. So that was, I think, that was 4 years ago. Video ko yan sa Singapore. 2020 na at the end 2020. Well, anyway, so nag-comment ka doon. So sa mga hindi nakakaalam, no, at mga bago pa lang sa aking YouTube channel, ako po ay dating OFW sa Singapore. Kaya ang aking mga vlog ay Singapore and then dito na sa Europe. Okay, hi Miss Elaine, shout out sa iyo. Ang kung ikaw ay ngayon na yung aking kasi before, so direct hired ako. So, pagpasok ko sa Singapore is nag-tourist ako. Pero, na-i-process na ng aking mga amo sa Singapore yung aking mga papeles noon. So, sa Singapore. So, may agency sa Singapore. So, ang immigration noon, hindi pa ganun kahigpit during Noy Noy. So, si Noy Noy yung ating presidente noon, Noy Aquino. So, medyo na-hold lang ako ng konti at maraming mga tanong-tanong. And then, ang sinakyan ko kasi is Singapore Airlines. So, tinawagan yung aking amo ng Singapore Airlines. So, hindi yung immigration. So, yun. Binook ako uli. Na-hold ako, naiwan ako ng aking flight. So, binook ako ulit ng aking amo. So, ang aking amo noon is British. So, direct amo ko yun. So, ang aking kaibigan is katulong na nila sa Singapore. And then, bali, second helper nila ako. So, kaya sila nag-hired ng panibago kasi nga bagong panganak yung aming amo noon. So, tourist akong pumasok. Naitawid ko naman sa immigration. Maraming mga tanong-tanong. Actually, ang tanong sa immigration, anong gagawin mo sa Singapore? Ano mo sa Singapore? Pero dahil nga tourist ako noon, so hindi ko sinabi na ako ay may trabaho doon sa Singapore na nag-aantay. Pero I'm not sure kung nowadays, kung kaya pa bang ilusot yun. So, depende kasi sa'yo. Depende sa'yo kung kaya mong lusutan pagdating sa immigration. Otherwise, pinakamagandang gawin nyo is kumontak kayo ng agency dito, sa Pinas, na mag-process ng inyong mga papeles para legal ang pag-alis mo. So, legal. Maganda rin naman kung may agency ka kasi at least in case na may problema ka sa magiging amo mo ay meron kang matatakbuhan doon sa Singapore. So, yung sa akin naman, in my case before, nung direct hired ako, wala akong agency sa Pinas dahil tourist ako pumasok sa Singapore. And then pagdating sa Singapore is meron namang agency yung aking amo na yun yung nagpa-process sa aming papers. But actually, kami mismo ng amo ko ang nag-process doon sa MOM. And then, after bago mag 1 year, nung nag 1 year ako,
pumasok kami sa agency. So, nag-join kami ng agency para mag-process ng aming papers kasi kailangan kong umuwi. So, kailangan ko ng OEC sa Singapore. So, kailangan, pag tayo kasi ay kukuha ng OEC noon, I'm not sure kung may OEC pa ngayon dyan sa Singapore. Pag kukuha ng, mayroon pa. I'm sure, mayroon pang OEC pero parang hindi na ganun ka ang process. So, dati, pag uuwi ng Pinas, kailangan mong kumuha ng home leave. So, kailangan mong kumuha ng OEC. So, hindi ka pwedeng kumuha ng OEC direct. Wala kang agency. So, kailangan naming lumapit sa agency noon. And anyway, ako nga, dahil nga yung aking kaibigan is katulong na nila. So, wala akong pangamba kung anything na magka-problema. Andyan yung aking kaibigan. So, yun lang naman yun. Pero kung kilala mo naman yung iyong amo, kilala mo naman, at sa tingin mong wala ka namang magiging problema, so, good thing. Mas maganda yon. And then, pagdating mo naman sa Singapore, kung gusto mo namang ng mga agency, maraming mga agency naman para in case na is may malalapitan ka din. And, yun nga, kung i-hired ka nila ng direct, kailangan muna nila mag-apply ng sa MOM, kung allowed ba sila makakuha ng helper from Pinas or makakuha ng helper. So, does it matter kung Pinas pa yan o Singapore, sa Singapore na. Kung allowed sila, pag okay naman na, ayun lang yun, ang tawag nun, mayroon akong IC, actually, may kopya pa nga ako, nandito, dala-dala ko pa din dito. So, ayan, Elaine, andito na nga pala ako ngayon sa Europe. Pero yun nga, nag-comment ka doon sa aking old videos, so sinagot ko na lang din dito, na, yun lang ang, namin noon, sila yung mga amo ko ang nag-process sa Singapore, and then ipinadala lang nila sa akin yung itinerary, ipinadala nila sa akin na I was invited by my friends, so mga sponsor, pinadala nila sa akin yung ticket ko. So, yun. So, may pinadala sila sa akin na sulat ng letter from Singapore. Pero yun ay hindi ko yun pinakita sa immigration sa Pinas. Kasi, umalis nga akong tourist sa Pinas. So, I was just lucky na hindi rin hinalungkat. Kasi di ba ngayon parang sobrang higpit, hahalungkatin nila yung mga documents mo. So, hindi ko naman na yun. So, yun yung pinakita ko pagdating ng immigration sa Singapore. So, yung letter ko na galing Singapore, for Singapore immigration lang yun. And then sa Pinas, ang ko is yung ticket ka lang, yung invitation lang, and sarili ko kung paano ko dinala yung interview. Pero yung unang is na-hold ako. So, nag-rebook ulit yung aking amo ng ticket. So, imbes na ang flight ko ay umaga, ang naging flight ko ay gabi na. Pero Singapore Airlines yung kanilang binook para, kunyari, kaya nating mag-tour ng So, yun, Singapore Airlines yung aming ticket. And, yun lang. So, pagdating namin sa Singapore, pumunta kami sa MOM, nag-exam ako, So, matagal na kasi yun, way back to 2009. So, yun. So, I'm not sure nga kung ganun pa rin ngayon, pero much better. Ang gagawin nyo is lumapit kayo ng agency. Hindi na ganun kalaki ang babayaran dahil hindi mo naman nakita yung amo sa agency. Hindi ka naman na-hired ng amo mo from agency. So, lapit lang kayo para mag-process ng inyong mga documents. Para legal ang pag-alis mo sa Pinas para wala magiging problema. So, yun lang, Elaine. Maraming salamat. I hope na nakatulong ito. Aking video para sa'yo.